Nagsimula ang palabas sa balisang babae na may kargang hindi pangkaraniwang malaking bagong panganak na sanggol, na pinangalanan niyang Kuti. Dinala niya ito sa bahay, na nakabalot sa kumot, upang itago sa paningin ng ibang tao. Maliwanag na may misteryong bumabalot sa sanggol na ito, ngunit hindi pa natin alam ang tungkol dito. Habang lumilipas ang mga taon, mabilis na lumalaki si Kuti sa parehong laki at lakas. Naging sanhi ito upang hindi niya sinasadyang masira ang mga pinto habang siya ay gumagalaw. Bagamat siya ay minamahal at inaalagaan ng mabuti ng kanyang tita at tito, pinananatili siya ng mga ito sa loob ng bahay at pinagbabawalan siyang lumabas. Pinapanood niya ang ibang mga bata sa kapitbahayan na naglalaro sa labas, habang ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya sa pagbabasa ng paborito niyang comic book na The Hero. Pagkalipas ng 19 na taon, si Kuti ay lumaki at naging 13 talampakan ang taas. Dahil hindi na siya kasya sa loob ng tahanan ng pamilya, ang kanyang mapagmalasakit na tiyahin at tiyuhin ay nagtayo ng bagong bahay, mas malaking bahay kung saan malaya siyang makakagalaw. Isang araw, habang nanunood ng TV, nakakita siya ng mapang-akit na patalastas ng burger mula sa tindahan ng pagkain na tinatawag na Bing Bang Burger. Sa kabila ng kanyang kagustuhan na makatikim nito, iginiit ng kanyang tiyuhin na hindi ito maganda sa kalusugan. Lumalabas na mahigpit na kinokontrol ng mga tagapag-alaga ang mga gawain ni Kuti at ikinukulong siya sa loob ng bakuran. Nag-aalala sila para sa kanyang kaligtasan at natatakot sa mga potensyal na panganib ng mundo sa labas. Bilang resulta, ginugugol ni Kuti ang kanyang araw sa loob ng bahay, nag-eehersisyo, naglalaro ng mga video game, at nanonood ng mga pelikula. Isang gabi, lumabas siya sa kanyang tahanan sa kauna-unahang pagkakataon, matalinong nagbalat kayo bilang halaman. Habang maingat niyang tinutuklas ang paligid, napadpad siya sa grupo ng mga kabataan na kasing edad niya na tumatambay sa malapit. Biglang napansin ng batang lalaki na nagngangalang Felix ang kakaibang paggalaw sa mga halaman. Sa una, iniisip niya na siya ay namamalikmata lang, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang halaman ay isang higanteng nakabalat kayo. Dahil dito, kumalat na parang apoy sa buong bayan ang tungkol sa nakabalat kayong higante. Pagkatapos ay binigyan ng mga bata sa kapitbahayan si Kuti ng palayaw na Swamp Monster at gumawa pa ng mga t-shirt sa parehong pangalan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Felix at ng kanyang mga kaibigan na sina Jones at Scott, si Kuti mula sa labas ng bakod. Nakapagtataka, tinawag niya sila sa loob at habang tumatambay sila, namangha sila sa kanyang lakas at talino. Pagkatapos ay inanyayahan ng grupo si Kuti na ipakita sa kanya ang labas ng mundo, ngunit naalala niya kung paano siya mahigpit na pinagbawalan ng kanyang tiyahin at tiyuhin na gawin ito. Gayunpaman, matapang niyang idineklara, "Ako ay isang Virgo at ang mga Virgo ay mahilig sa pakikipagsapalaran." Nang gabing iyon, si Kuti ay isinama ng mga bagong kaibigan sa pagmamaneho at naranasan niyang sumakay sa kotse. Inenjoy ni Kuti ang bawat sandali ng kanyang kalayaan at ang mga bagong karanasan. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng hindi pagsang-ayon na mga titig ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Lumalabas na nakita nila sa online ang pagsakay niya sa kotse. Bilang tugon, sinabi ni Kuti na itinago nila siya sa lahat ng bagay na maaari niyang maranasan sa mundo. Pagkatapos ay ibinunyag ng kanyang tiyahin ang serye ng mga artikulo tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng mga higante na misteryosong namatay at hindi makataong ginamit para itanghal. Lumalabas na sa buong kasaysayan, mayroong isang ganoong individual sa bawat henerasyon, ngunit palagi silang itinatakwil ng lipunan. Kasunod nito, sumama si Kuti sa kanyang mga bagong kaibigan upang bumili ng Bing Bang Burger. Habang naroon, napansin niya ang isang babae na nagngangalang Flora na nagtatrabaho sa hindi kapanipaniwalang bilis. Matapos ibigay ang kanyang order, nakakagulat na ipinakita niya ang kanyang sariling Swamp Monster t-shirt na nagpapakita ng kanyang suporta. Pagkatapos ay sabik na kumagat si Kuti sa burger at nadiskubreng masama ang lasa nito. Pagkatapos, ang grupo ay tumungo sa club, kung saan ipinakilala ni Felix si Kuti sa isang bagong babae. Sinubukan niya ang lahat para kausapin siya nito, ngunit sa huli ay tinanggihan siya. Sa pag-alis nila, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang lalaki, na naging sanhi ng away. Ang lalaki at ang kanyang mga kaibigan ay kumapit kay Kuti at binugbog siya, ngunit nanatili siyang hindi nabigla. Hindi nagtagal, kumalat sa social media ang balita tungkol sa away na ito. Si Hero,
Ang totoong buhay na superhero mula sa paboritong comic book ni Cutie, ay sinubaybayan ng mabuti ang balita at inutusan ang kanyang AI na suriin ang potensyal na banta na dulot ng Swamp Monster. Samantala, ang tiya at tiyuhin ni Cutie ay nakikinig din sa balita at inihanda ang kanilang sarili sa anumang maaaring dumating. Pagkatapos ay tumapik ang tiyuhin sa dingding na may espesipikong pattern, na nagpapakita ng lihim na istante na may napakalaking baril na nakatago sa loob. Kasunod nito, muling dumaan si Cutie sa Bing Bang Burger, at natuwa si Flora na makita siya. Maya-maya, tumungo siya sa bahay ni Scott para tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nag-uusap sila, inamin niya na interesado siya kay Flora ngunit ayaw niyang madaliin ang lahat at gusto pa siyang makilala. Gayunpaman, biniro siya ni Jones at ipinaalala sa kanya na halos hindi niya kilala si Flora. Iminungkahi din niya na ang pakikipagrelasyon ay hindi magandang desisyon kung isasaalang-alang ang kanyang limitadong karanasan sa labas ng mundo. Sa halip, pinayuhan niya siya na huwag masyadong magseryoso at gawing casual ang mga bagay sa halip na magmadali sa komplikadong bagay. Di nagtagal, binanggit ni Cutie na naubusan na siya ng pera, kaya hindi siya makakapunta sa Bing Bang Burger para makita si Flora. Agad siyang biniro ni Felix at tinanong kung paano niya pinaplanong magkaroon ng girlfriend kung hindi niya kayang bumili ng burger. Ngunit namagitan si Jones at tiniyak kay Cutie na ang pananatiling tapat sa kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa pera, lalo na pagdating sa mga usapin ng pag-ibig. Pagkatapos, nilapitan ni Cutie ang kanyang tiyahin upang humingi ng pera, ngunit ang kanyang plano ay nasira dahil galit na galit ito nang malaman na palihim siyang lumabas ng bahay. Parehong tumanggi ang kanyang tiyahin at tiyuhin na bigyan siya ng pera at iginiit na dapat siyang kumita ng sariling pera. Ito ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigo, at napagtanto niya na dapat siyang makahanap ng paraan upang suportahan ang sarili kung talagang gusto niyang makapanligaw kay Flora. Kalaunan ng gabing iyon, nagmaneho sina Cutie, Felix, at Scott sa grocery store para kumuha ng ilang merienda at alak. Nang makarating sila sa checkout counter, napagtanto nilang tatlo na kulang ang pera nila. Sa sandaling iyon, si Sam Spiegel, isang ahente sa palakasan at talento, ay lumapit sa kanila at maghiliw na nag-alok na sagutin ang kanilang bayarin. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Cutie ang isang nakakaakit na alok, ang makipagsosyo sa kanya para sa isang karera sa propesyonal na sports. Nang sumunod na araw, nakita ni Flora si Cutie na nakapila para umorder sa Bing Bang. Ang dalawa ay banayad na nagpakita ng interes sa isa't isa habang sila ay nagpapalitan ng tingin at pag-uusap. Maya-maya, habang nakikipag-hangout kasama ang mga kaibigan, biglang nagring ang cellphone ni Cutie. Ito ay si Sam Spiegel at hiniling niya sa kanya na tingnan ang sports channel. Doon, natuklasan nila ang nakakagulat na balita na ang Swamp Monster ay ipinagbawal sa lahat ng propesyonal na sports. Sa isyong ito, pinayuhan siya ni Sam na mag-isip ng ibang paraan para kumita. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maging modelo sa mall na nagbigay sa kanya ng kontrata sa sikat na brand ng damit. Pagkatapos ay sinamantala ni Cutie ang kahangahangang taas para kumpiyansa na magpanggap bilang buhay na estatwa at nakuha ang atensyon ng ilang dumadaan. Maya-maya, bumalik si Cutie sa Bing Bang Burger, kung saan nagtaka siya nang si Flora ang unang lumapit sa kanya. Mabilis niyang ibinigay kay Cutie ang kanyang numero at hiniling sa kanya na tawagan siya kung kailan niya maisip. Nag-alok din siya na dadalhan siya ng burger kung gusto niya at tiniyak sa kanya na hindi niya kailangang maghintay sa pila. Samantala, ang kanyang tiyahin at tiyuhin ay nagtungo sa bar upang uminom. Ang kanilang pag-uusap sa kalaunan ay napunta kay Cutie, at pinayuhan ng tiyuhin ang kanyang asawa na huwag magbunyag ng masyadong maraming impormasyon. Ang buong konteksto ng kanilang pag-uusap ay nananatiling hindi malinaw, ngunit umaasa ang tiyahin na handa si Cutie sa anumang hinaharap. Nang umikot ang camera, ipinakita sa atin na may bitbit siyang misteryosong device sa kanyang bag. Sa ibang lugar, sina Cutie at Flora ay masayang nagdi-date sa restaurant nang biglang napako ang kanyang atensyon sa kalangitan. Doon, nakita niya si Hero na sumisilip sa paligid ng lungsod sa pamamagitan ng drone na nakakabit sa kanyang suit. Samantala, si Jones, bilang isang batang aktivista, ay nakitang sinusubukang tulungan ang mga taong kasalukuyang pinapalayas. Sa paglalahad ng eksena, lumilitaw na ang mga taong ito ay nahihirapan sa pananalapi at sa pilitang pinapaalis sa kanilang mga tahanan. Lalong lumalala ang sitwasyon habang sinisimulan ng mga pulis ang brutal na pag-atake sa mga tumututol sa pagpapaalis.
Nasaksihan ang kaguluhan, si Hero ay namagitan, ngunit pinigilan niya si Jones na mag-alok ng tulong sa mga nangangailangan. Lumalabas na hindi pala siya mabuting tao. Pagkatapos ay mapanuksong kumaway siya sa kanya pagkatapos hadlangan ang kanyang mga pagsisikap. Ito ay naging sanhi upang mapasigaw na lang ang kaawa-awang babae dahil sa pagkabigo. Sa ibang lugar, masigasig na ipinahayag ni Cutie ang kanyang paghanga kay Hero. Binanggit niya ang pangako ng superhero na hustisya, isang layunin na buong puso niyang sinusuportahan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Flora na tila hindi pamilyar si Cutie sa karanasang kumain sa labas. Pagkatapos ay nagpasya siyang iparanas sa kanya kung gaano kasayang kumain sa restaurant. Dinala niya siya sa buffet, kung saan masaya niyang inilarawan ang hanay ng mga pagkaing nakahanda. Si Cutie ay nakikinig lang ng mabuti habang ikinukwento ni Flora ang tungkol sa kanyang hilig sa pagluluto. Pagkatapos, ang kanilang pag-uusap ay lumipat patungo kay Flora mismo, lalo na ang kanyang mahiwagang kakayahang kumilos ng mas mabilis kaysa sa iba. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang flashback kung saan maliit pa si Flora, na nagpapakita ng kanyang mahiwagang bilis kahit nasa murang edad. Sinabi ng mga doktor na ang kanyang mabilis na pagdalaw ay mga kumbulsyon, ngunit naniniwala ang kanyang ina na ito ay ganap na iba. Mula sa pananaw ni Flora, gayunpaman, iba ang kanyang nararanasan sa oras, gumagalaw siya sa normal na bilis habang ang lahat sa paligid niya ay tila napakabagal. Dahil dito, madalas na naiinis si Flora at hindi nila siya nauunawaan bilang isang paslit. Nakita natin ang mga sandali na umiiyak siya dahil ang kanyang mga magulang ay natigil sa oras at hindi siya kayang aliwin. Napag-alaman na natutunan niya kung paano makipag-usap sa pamamagitan ng pagsusulat bago pa man siya makapagsalita ng diretso. Sa flashback, nakita natin ang mga papel na may sulat na nakakalat sa mga dingding, malamang na isinulat ni Flora upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ayusin ang kanyang pandinig at pagsasalita at pinabagal ang mga ito upang tumugma sa bilis ng mga nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, tuwang-tuwang sinabi ni Cutie kay Felix na may plano siyang makipag-date kay Flora para sa gabing iyon. Si Felix, sa kanyang karaniwang paraan, ay pinalakas ang kanyang loob at ipinaliwanag na ang pangalawang date ay karaniwang humahantong sa pakikipag-intimate. Gayunpaman, napansin ni Cutie ang biglaang makating pantal na lumitaw sa kanyang katawan na kailangan niyang gamutin bago ang gabi. Sa bahay, naghanap siya ng lunas sa online at nagsimulang mag-apply ng hilaw na garlic paste upang mapawi ang pantal. Pagkatapos ay nag-spray si Cutie ng pabango ng kanyang tiyuhin upang matakpan ang masamang amoy ng bawang bago ang date nila ni Flora. Sa sumunod na eksena, inalok ni Felix si Cutie na ihatid siya sa kanyang date at binigyan siya ng maikling pananalita upang palakasin ang kanyang kumpiyansa. Nang maglaon sa kanilang date, muling tinanong ni Cutie si Flora tungkol sa kanyang mahiwagang kakayahan sa bilis. Bilang tugon, ibinahagi niya na sa bawat sandali, sinasadya niyang pabagalin ang sarili. Ipinaliwanag niya na binago niya ang kanyang mga galaw at pananalita upang tumugma sa bilis ng mga nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng masayang oras na magkasama, sina Cutie at Flora ay nagbahagi ng matamis na halik. Pagkatapos ay ipinahayag niya kung paano niya kinalkula at naidokumento ang lahat ng posibleng mga pagpipilian at resulta para sa sandaling magkasama sila. Ibinahagi ni Flora na ayon sa kanyang mga kalkulasyon, may mga posibilidad na ilang masasamang pagpipilian at resulta, ngunit ang mas nakalalamang na mga resulta ay mabuti. Kasunod nito, bumalik tayo sa isang flashback ng hapon, nang umalis si Scott sakay ng kanyang bike. Pumunta siya sa tindahan ng comics at tumingin sa lugar. Pagkatapos ay bumili siya ng figurin ng paborito niyang karakter mula sa kanyang paboritong animated na palabas sa TV na Parking Tickets. Maya-maya, sumakay siya sa kanyang bisikleta para bumalik sa bahay ngunit bigla siyang nalaglag habang sinusubukang magsagawa ng stunt. Nalaman ni Scott na may tumusok na piraso ng salamin sa kanyang tiyan, bagamat hindi ito dumudugo. Ang kanyang cellphone ay nahulog at nasira din sa proseso, kaya hindi siya makahingi ng anumang tulong. Sa kabila ng kanyang pinsala, nakarating siya sa Crown Hospital na naglalakad. Humingi ng tulong si Scott sa pasilidad ng emergency, ngunit hiningi ng receptionist ang kanyang insurance at sinabing tinatanggap lamang ng ospital ang mga taong may health insurance maliban kung ito ay nag-aagaw buhay. Siya ay lubos na pinabayaan at ipinaliwanag na hindi nila siya ma-admit maliban kung ang kanyang sugat ay dumudugo. Si Scott na may malubhang pinsala ay kinaladkad palabas ng pasilidad ng pang-emergency, dahil lamang sa ang kanyang pinsala ay hindi mukhang delikado.
Naglakad siya papunta sa hintuan ng bus at humiling sa isang dumadaan na makitawag sa cellphone. Gayunpaman, napagtanto niya na wala siyang numero ng sinuman. Napansin din niyang tumutulo na ang dugo mula sa sugat na ikinatakot niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkataon na dumaan si Felix sa parehong kalye at nakita niya si Scott sa kritikal na estado. Dahil sa pagkataranta, agad niya itong binuhat at isinugod sa ospital sakay ng kanyang sasakyan para magamot. Ngunit bago sila makarating sa pasilidad ng pang-emergency, nagsimulang manghina si Scott. Sa huli ay pumanaw siya dahil sa pagkawala ng dugo habang si Felix na walang magawa ay sumisigaw ng tulong. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.